Angelo, Diyos ko, Angelo, salamat sa Diyos at gising ka na, anak ko. Akala ko'y iniwan mo na ako, anak. Ma? Mama? Ano po nangyari? Nasaan po ako? Bakit ka po umiiyak? Huwag ka na muna magsalita, anak, at baka makasama pa sa'yo. Tatawag lang ako ng nurse para sabihin na gising ka na. Mula sa nanlalabong paningin ni Angelo ay nakita niya ang pagmamadali ng nanay niyang si Rowena sa paglabas nito sa silid na kanilang kinaroroonan. Sinubukan niyang gumalaw pero nakaramdam siya ng kirot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Iginala niya ang mga mata at halos puro puti ang kanyang nakita. Ilang beses niyang isinara bukas ang mga mata. Habang ginagawa niya yon, ay may naaninag siyang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit at pantalon sa may paanan niya. Ngunit sa paglinaw ng paningin ni Angelo ay hindi na niya nakita ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Rowena na may kasamang lalaking nurse. Chinek nito si Angelo at narinig ni Angelo na sinabi ng nurse na tatawag ito ng doktor para ma-check ng maayos si Angelo. Naramdaman ni Angelo ang paghawak ni Rowena sa isa niyang kamay. Walang putol ang pag-agos ng mga luha sa muka ni Rowena. Mama, ano po ba talagang nangyari? Bakit nasa ospital po ako? Ang huli ko pong natatandaan naglalakad ako sa school pa uwi sa bahay natin. Gabi na po noon kasi nag-practice kami ng sayaw tapos wala na po akong matandaan. Huwag mo na munang isipin ang dahilan kung bakit ka nandito, anak. Ang mahalaga ay nagkamalay ka na ngayon. Buhay ka. Hintayin natin ang doktor para ma-check up ka niya. Ma, ang sakit po ng buong katawan ko. Medyo sariwa pa kasi ang sugat mo, anak. Pero gagalin din ang mga yan. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka, Angelo. Magsasalita pa sana si Angelo, ngunit muli niyang nakita ang lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Sa pagkakataon na yon, ay malinaw niya na yung nakikita. Maamo ang muka ng lalaki, malamlam ang mga mata, at matangos ang ilong. Bahagyang mapusyaw ang kutis nito, at ang buhok ay itim na umaabot sa batok nito. May malalaking kulot ang buhok ng lalaki. Itinuro ni Angelo ang lalaki. Ma, sino po yung lalaki na yon? Doktor po ba siya? Ano? Sinong lalaki, anak? Wala naman akong nakikita Yun po siya, ma. Nakatayo po malapit po sa may pinto. Saan ka mo, anak? Sa pinto, wala naman akong nakikita, Angelo. Ay nako, anak. Baka epekto lang yan ng gamot na itinuturok nila sa'yo. Hindi po, ma, may lalaki po talaga. Nakangiti pa nga po siya sa akin Parang ang bait-bait po niya. Bumukas ang pinto at natakpan nun ang lalaki. Pumasok ang isang babaeng doktor. Nang isarado ng doktor ang pinto, ay nagtaka si Angelo dahil biglang nawala ang lalaki doon. Lumapit ang doktor sa kanya upang i-check siya. Sinabi ng doktor sa nanay ni Angelo na stable na ang lagay at kailangan na lamang na magpagaling si Angelo sa mga sugat nito. Ayon din sa doktor, kapag nagtuloy-tuloy ang paglakas ni Angelo, ay maaari na siyang makauwi. Narinig mo ba yon, anak? Pwede ka na palang makauwi sa bahay. Basta magpagaling ka lang at magpalakas ka, ha? Hindi na nakapagsalita si Angelo dahil hinanap niya sa buong kwarto ang lalaki, pero hindi niya na yun muling nakita pa. Makalipas ang ilang araw, ay pinayagan na ng doktor si Angelo na makauwi sa bahay nila at doon na tuluyang magpagaling. Mula ospital ay sumakay sila ng tricycle at ibinaba sila sa bungad ng sitio Hinulugan. Naglakad sila mula roon papunta sa kanilang bahay. Pagkarating nila sa bahay ay binuksan ni Rowena ang pinto at pinauna si Angelo papasok. Agad naman na naupo si Angelo sa lumang sopa habang si Rowena naman ay pumwesto sa tabi niya. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak?
Masakit pa rin ba ang mga sugat mo? Hindi na po, Mama. Basta anak ha, tuloy pa rin ang pag-inom mo ng mga gamot. Saka, huwag ka munang magkikikilos. Sa susunod na buwan ay babalik tayo ng ospital para sa follow-up check-up mo. Ma, ano po ba talaga ang nangyari sa akin? Wala po talaga akong maalala kung bakit po ako na-ospital eh. Tsaka ang dami ko pong sugat. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rowena. Kinuha nito ang isang kamay ni Angelo at masuyuyong hinawakan. Anak, hindi maganda ang nangyari sa iyo ng gabing yon. Angelo anak, sigurado ka ba na gusto mo pang malaman? Opo Mama, sabihin niyo po sa akin. Hindi ba anak ang huli mong naaalala ay nung pauwi ka mula sa school? Medyo gabing-gabi ka lang nakaalis nun sa eskwelahan mo. Anak, hindi ka maniniwala pero totoong nangyari to. Isang aswang ang umatake sa'yo. Yun ang dahilan ng mga sugat mo sa katawan. Muntik ka nang makain ng aswang anak. Muntik ka na niyang patayin. Ha? Aswang po? Ano pong nangyari pagkatapos nun? Mabuti na lang at may mga tanod na nakakita sa'yo at sa aswang. Sila ang nagsugod sa'yo sa ospital. Agaw buhay ka na noon, anak. Angelo, kaya ang akala ko talaga ay susunod ka na sa tatay mo sa kabilang buhay. Buti na lang at hindi ka pa kinuha ng ating Panginoon, anak ko. Dahil pinagkataon, hindi ko na alam ang aking gagawin. Napakunot ang noo ni Angelo dahil hindi siya makapaniwala na ganoon pala ang nangyari sa kanya. Ngunit habang inuulit-ulit niya sa isip niya ang kwento ng kanyang ina, ay parang unti-unti niya nang naalala ang lahat pero puro malabong imahe ang nakikita niya. Sigurado po ba kayong aswang ang may gawa nito sa akin, Mama? Oo anak, nasabi ng mga tanod na nakakita sa'yo. Sinigawan kasi nila yung aswang. Natakot siguro yon kasi maraming tanod ang naroon kaya tumakas yung aswang bago ka pa tuluyang mapatay. Mabait po talaga ang Diyos, Mama. Hindi niya hinayaan na mawala ako. Kasi po kung nangyari po yon, wala ka na pong kasama rito ngayon sa bahay. Diyos ko, ama ka anak. Kaya simula ngayon, hindi ka nalalabas kapag gabi ha. Mahirap na anak. Baka maulit pa yung nangyari sa'yo. Lalo na ngayon na unti-unti na namang bumabalik ang mga aswang dito sa sitio Hinulugan. Pero hindi po ba Ma? Matagal na yung huling pag-atake ng aswang dito sa atin? Bakit kaya nandito na naman po sila? Hindi ko rin alam, Angelo. Walang nakakaalam. Kaya mas mabuti na maging maingat na lamang tayo. Pero grabe talaga ang mga sugat mo, anak. Duguan ka nang nakita nila. Sinabi ng doktor na kung hindi ka kagad dadala sa ospital, ay baka namatay ka na. Akala ko talaga anak ay iiwan mo na ako ng tuluyan. Pero Ma, ang akala ko lang po kasi nun nakatulog lang po ako. Alam niyo Ma, ang dami ko pong panaginip pero kahit isa po wala po akong matandaan. Talaga po bang iniisip niyo na mamamatay na ako nun? Oo anak. Sobrang dami ng dugo na nawala sa'yo. Yun ang sabi ng doktor. Talagang isang himala na lang ang makapagliligtas sa'yo. Nung narinig ko yun, ay halos bumigay ako anak. Hindi ko kayang isipin na mawawala ka. Hindi alam ni Angelo pero sa gitna ng pag-uusap nila ng kanyang nanay na si Rowena ay biglang sumagi sa isip niya yung lalaki na nakita niya sa ospital. Maiba po ko. Wala po bang bumisita sa akin habang nasa ospital po ko? Yung ano po, matangkad po na lalaki na may kaputian po. Kulot po ang buhok niya na medyo mahaba po. Balong lang at ako ang dumadalaw sa'yo anak. May isang beses na dinalaw ka ni Mayor pero nagbigay lang ng tulong. Hindi naman ganun ang itsura ni Mayor, di ba? Maliit na lalaki si Mayor. Hindi po si Mayor ang lalaking nakita ko. Iba po.
Yun ba yung sinabi mo noon na lalaking nakikita mo pero wala naman ako nakikita? Yun ba, Angelo? Opo, yun nga po, Mama. Ay nako anak, ganyan talaga kapag gagigising lang mula sa pagkakomatos. Hindi ba yung papa mo nung nakoma nagising tapos sinasabi niya na nakikita niya ang lolo't lola mo? Aba, madalas ay nabubuksan talaga ang ikatlong mata o third eye kapag napunta ka sa sitwasyon na ganon. O kaya baka epekto lamang yun ng gamot. Anak, ganon talaga. Nagiging malawak ang imahinasyon kapag nasa ganong kang estado. Ganun po? Siguro nga po, yun lang yun, Mama. Oh, tama na muna ang pag-iisip mo ng kung ano-ano. Wala kang ibang gagawin ngayon, kundi ang magpahinga ng ilang buwan. Anak, baka huminto ka na muna sa pag-aaral ngayong taon. Yun kasi ang ipinayo ng doktor mo para maging maayos ang pahinga mo. Hindi na tumutol pa si Angelo sa sinabi ng nanay niya. Ayaw man niya na tumigil sa pag-aaral, ay mas pinili niya ang kalusugan at kanyang kaligtasan. Hinatid siya ni Rowena sa kwarto niya at pinahiga na siya dahil medyo nakaramdam na ng antok si Angelo. Kinabukasan, dumalaw si Balong sa bahay ni na Angelo. Si Balong ang matalik niyang kaibigan. Mula elementarya ay magkaklase na silang dalawa. Uy! Angelo, kumusta ka na? Dinalang kita ng prutas Galing yan sa taniman kung saan nagtatrabaho ang tatay ko. Ikaw pala, Balong. Ayos naman ako. Sandali, baka ninakaw mo mga to Uy, anong ninakaw? Hindi grabe naman siya sa akin. Kapag kasi sobrang dami ng inaan ni tatay, pinapauwi na sa kanila yan. Ayos pa ang mga yan, pero may ilang bulok. Kaya ikaw na ang bahalang pumili. Tignan mo yung mga uod Kahit may bulok, salamat pa rin, Balong. Saka, salamat din kasi sabi ni Mama ay dinadalaw mo daw ako dun sa ospital. Yun ba? Wala yun. Nag-aalala rin kasi ako sa iyo Paano na lang kapag namatay ka? Di, wala na akong makokopyahan kapag may exam. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pero alam mo, talagang wala ka na makokopyahan simula ngayon. Kasi titigil na raw ako sa pag-aaral ngayong taon. Kailangan ko muna magpahinga ng matagal-tagal. Sa susunod na taon na raw ulit ako mag-aaral. Ano? Totoo ba yan? Bad trip naman talaga Ano kaya kung tumigil na rin muna ako sa pag-aaral? Sira ulo ka ba? Alam mo, kung ako sa'yo, magpalapa ka na lang muna sa aswang, pero dapat mabuhay ka kagaya ko para hihinto ka rin muna sa pag-aaral mo. Ay, hindi. Wag na pala. Hindi bali na lang. Sa susunod na taon ay nasa iisang school lang naman tayo kahit hindi na tayo magkaklase. Nagpatuloy ang kwentuhan ni na Angelo at Balong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napatingin si Angelo sa pinto. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo doon. Hindi siya maaaring magkamali. Yun din ang lalaking nakita niya noon sa ospital. Ang ipinagtataka lamang ni Angelo ay wala siyang takot o kaba na nararamdaman nang makita niya ang lalaki. Kahit ang totoo ay nakapagtataka na kung bakit palagi yung nagpapakita kung nasaan siya. Angelo, ayos ka lang ba? Nakatulala ka na Balong, kasama mo ba yung lalaki na nasa may pinto? Agad na napalingon si Balong sa direksyon ng pintuan. Ano ka mo? Lalaki? Wala naman akong nakikitang lalaki. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo ba siya nakikita? Nakatayo siya sa may pinto. Puro puti nga ang suot niya all white. Ano ka ba? Wala naman akong nakikita, Angelo Ikaw tinatakot mo ba ako? Wala namang ganyanan. Alam mo namang matatakotin ako Nagbukas ba bigla ang third eye mo matapos mong makomatos? Kaya nakakakita ka na ng hindi namin nakikita? Hindi kita tinatakot, Balong. Meron talaga akong nakikita. Hindi na naituloy ni Angelo ang sasabihin. Sa muli niyang pagtingin sa pintuan, ay wala na roon ang lalaki. Nawala na siya. Wala na siya, Balong.
Saan kaya siya nagpunta? Alam mo, Angelo, natatakot na ako sa'yo ah. Ang lakas ng trip mo. Uuwi na nga lang muna ako. Magpahinga ka na lang. Baka pagod lang yan. Kainin mo lahat ng prutas na dala ko ah, para magkaroon ng sustansya yung katawan mo. Nagpaalam na si Balong kay Angelo. Inihatid niya sa labas si Balong at pumasok din siya kagad sa loob ng kanilang bahay. Umupo si Angelo sa sopa at nag-isip. Pinilit niyang alalahanin kung nakita na ba niya ang lalaking yun, pero hindi niya matandaan na nakita niya na yun dati. Kinagabihan, habang natutulog si Angelo, ay dinalaw siya ng kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng isang madilim na kalsada. Tahimik ang paligid at ramdam niya ang bigat ng takot na bumalot sa kanya. Nagmadali siyang naglakad nang naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon ni Angelo sa likuran niya, ay isang aswang ang nakita niyang pasugod sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit huli na dahil nagawa na siyang hawakan ng aswang sa isa niyang braso. Napasigaw si Angelo nang naramdaman niya ang matutulis na kuko na tumarak sa kanyang balat. Biglang may isang liwanag na lumitaw mula sa dilim. Isang lalaki ang lumapit kay Angelo na hinila siya palayo mula sa aswang. Napaatras ang aswang at tila natakot sa presensya ng lalaki. Napatingin si Angelo sa lalaki. Sino ka? Ako si Kael. Ako ang anghel na tagapagbantay mo, Angelo. Napalunok si Angelo. Hindi niya alam kung anong iisipin. Naramdaman niyang may kung anong kapayapaan na hatid ang presensya ng lalaki kahit nasa harap sila ng aswang. Biglang nagising si Angelo mula sa panaginip niya na yon. Habol niya ang kanyang paghinga. Pawis na pawis siya. Iginala niya ang paningin niya sa paligid ng kanyang kwarto. Nagulat siya nang nakita niya si Kael, ang lalaking nakita niya sa kanyang panaginip. May puting liwanag na nakabalot sa katawan nito. Nakaupo yun sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Ang kaibahan nga lang ay may pakpak si Kael nang nakita niya yun sa kanyang kwarto. Pakpak na kagaya ng sa mga anghel. Mariin na pumikit si Angelo at paulit-ulit na sinampal ang sariling pisngi. Nananaginip lang ako. Nananaginip lang ako. Panaginip pa rin to. Gumising ka na, Angelo. Gumising ka. Hindi ka nananaginip, Angelo. Napamulat si Angelo. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Ngunit hindi pa rin nawala si Kael sa paningin niya. Titig na titig si Angelo kay Kael. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpakilala na ako sa iyo sa panaginip mo. Pero magpapakilala akong muli sa iyo. Ako, si Kael, ang iyong tagapagbantay na anghel. Simula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo laban sa mga panganib na dala ng mga aswang. Hindi ka nag-iisa, Angelo. Bakit po ako? Aminado naman po ako na hindi ako mabait na bata. Bakit ako ang babantayan mo? Napili ka, hindi dahil sa mga nagawa mo, kundi dahil sa ito ang tadhana mo. May mahalagang tungkulin ka, Angelo. Ikaw ang magliligtas sa mga tao dito sa Sitio Hinulugan mula sa kamay ng mga aswang. Hindi! Ayoko! Hindi ko po yan kaya. Muntik na nga po ako mapatay ng aswang, di ba? Siguro naman alam mo yun. Isa lang po ako normal na bata. Hindi ko pa kaya ang ganyang responsibilidad. Di mo yun kailangan gawin na mag-isa, Angelo. Nandito ako para gabayan ka. Hindi kita pababayaan. Magkadugtong ang ating misyon. Kaya ako ang itinalagang tagapagbantay mo. Hindi. Ayoko pa rin. Wala akong alam sa mga ganyan-ganyan eh. Isa pa, natatakot ako. Hindi naman ako matapang eh. Humanap na lang kayo ng iba. Walang iba, Angelo. Walang iba.
kundi ikaw lang. Ikaw ang itinakda ng nasa itaas, natatapos sa halimaw na narito sa inyong lugar. Ang una mong gagawin ay kausapin ng isang tao na makakapagsabi sa iyo ng pinagmulan ng lahat ng impyerno dito sa Sitio Hinulugan. Sino ang sinasabi mo? Kael? Kailangan mong pumunta kay Mang Erning. Si Mang Erning? Yung matandang albularyo na nakatira malapit sa gubat? Oo, tama ka, Angelo. Siya nga yun. Bago ka magsimula sa iyong laban, kailangan mo munang malaman ang ugat ng lahat. At para malaman mo ang kainahan ng mga aswang, alam ni Mang Erning ang kwento kung bakit sinasalakay kayong muli ng mga aswang. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi sa akin? Ikwento mo ngayon na. Hindi maaari, Angelo. Dapat ikaw mismong gumawa nun. Ito ay isang simpleng paghahanda ko sa iyo para sa mas matinding laban na kakaharapin mo sa darating na mga araw. Pero, hindi ko alam kung kaya ko nga ang gusto mong gawin ko eh. Kung hindi mo haharapin ang mga aswang, mas maraming buhay ang mawawala. Kailangan mong maging matapang, Angelo. Hindi kita iiwan. Kasama mo ko palagi. Magsasalita pa sana si Angelo nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ang nanay niya at binuksan nito ang ilaw. Tumingin si Angelo sa kinaroroonan ni Kael, ngunit wala na ito ron. Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Anak, para kasing naririnig kitang nagsasalita eh. May kausap ka ba? Ha? Sino naman pong kakausapin ko rito? Ako lang naman po mag-isa dito sa kwarto eh. Baka guni-guni niyo lang po yun, ma. Ay nako, siguro nga anak. Napabangon tuloy ako kasi naisip ko na baka may pinapasok ang ibang tao. O sige na, matulog ka na uli anak ko. Gabing-gabi na pero gising ka pa. Sige po, ma. Matutulog na po ako. Nang lumabas si Rowena ng kwarto ni Angelo, ay nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip. Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung susundin ba niya ang sinabi sa kanya ni Kael. Nabuhay ang kuryosidad niya kung ano nga ba ang kwento sa likod ng pagsalakay ng mga aswang sa Sitio Hinulugan. Naisip niya rin na kung alam nga talaga ni Mang Erning ang kwento kung bakit may aswang sa kanilang lugar, ibig sabihin ay nagsasabi ng totoo si Kael. At ibig din noong sabihin ay totoong anghel si Kael. Nang magising si Angelo kinaumagahan, ay agad niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Kael. Isang desisyon ang isinigaw ng utak niya, at yun ay ang kausapin si Mang Erning. Matapos ang almusal, ay nagpaalam si Angelo sa nanay niyang si Rowena na pupunta sa bahay ni Balong. Hindi niya sinabi ang totoong pupuntahan niya dahil alam niyang magtatanong pa ang nanay niya ng kung ano-ano. Habang naglalakad si Angelo patungo sa bahay ni Mang Erning, naramdaman niya ang presensya ni Kael. Nagulat siya nang makita niya nakasabay niya itong naglalakad. Hindi pa rin siya sanay na may kasama siyang hindi nakikita ng iba. Lalo siyang hindi komportable dahil tila palaging nagbabantay ang anghel sa bawat galaw niya. Kael, pwede bang wag mo na lang akong sundan palagi? Hindi ako sanay na palagi kang nandyan eh. Hindi ko pa kailangan ng tulong mo. Hindi maaari yon, Angelo. Tungkulin ko ang bantayan ka. Hindi ako maaaring humiwalay sa'yo kahit saan ka magpunta. Wag mong sabihin na pati sa banyo susundan mo rin ako. Ibang bagay na yon. Alam ko pa rin ang privacy mo, kaya huwag kang mag-alala. Pero, nakakailang kasi. Parang hindi ako makagalaw ng maayos. Alam mo ba yon? Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Sa una lang yan. At saka isipin mo, nandito ako para siguraduhing ligtas ka sa mga panganib. Hayaan mo, sa oras na matapos mo na ang misyon mo, ay hindi mo na ako makikita pa.
Mission ka agad. Hindi pa nga ako pumapayag eh. Wala ka nang magagawa kundi gawin ang misyon mo, Angelo. Hindi kita lulubayan at palagi mo pa rin akong makikita hanggat hindi mo yun nagagawa. Napabuntong hininga na lamang si Angelo. Alam niyang wala siyang magagawa sa sitwasyon na yon. Nagpatuloy si Angelo sa paglalakad at nakasalubong niya si Balong. Patakbo itong lumapit sa kanya. Angelo! Saan ka pupunta? Pwede ka na bang gumala-gala ngayon? Pwede na. Kahit paano ay nakakabawi naman na ako ng lakas eh. Pupunta ako kina Mang Erning. Bakit? Magpapagamot ka ba sa kanya? Hindi, may kailangan lang akong itanong tungkol sa mga aswang. Ano ka mo? Aswang? Kay Bang Erning? Ano namang alam niya tungkol sa mga aswang? Hindi ba manggagamot lang siya? Ay, basta. Mahabang kwento eh. Gusto mo ba sumama? O sige, wala rin naman akong gagawin eh. Kasama na ni Angelo si Balong na naglakad patungo sa dulong bahagi ng Sitio Hinulugan kung nasaan ang bahay ni Mang Erning. Nang makarating na sila sa bakuran ng matanda, tumigil si Angelo sa harap ng pintuan at marahang kumatok. Sino ang kumakatok? Mang Erning, ako po ito si Angelo, yung anak po ni Aling Rowena. Bumukas ang pinto at lumabas si Mang Erning. Hindi ba ikaw yung inatake ng aswang na nakaligtas? Ako nga po yun, Mang Erning. Oh, anong kailangan niyo sa akin? Kung magpapagamot ka ay sa ibang araw na lang muna. Nakapahinga ako ngayong araw na ito. Hindi po ako magpapagamot, Mang Erning. Ibang bagay po ang ipinunta ko dito. Pwede po bang sa loob na lamang natin pag-usapan? Ganun ba? O siya, sige, tumuloy kayo. Pagpasensyahan nyo na at magulo ang aking bahay. Hindi na ako nagkakaroon ng oras para magligpit sa dami ng aking ginagawa. Ayos lang po yun, Mang Erning. Maraming salamat po. Masok sina Angelo at Balong sa kubo ni Mang Erning. Umupo sila sa sahig na kawayan, habang si Kael naman ay nakatayo sa likod ng matandang albularyo. Inisip na lamang ni Angelo na wala roon ang kanyang guardian angel. Amoy na amoy ang mga halamang gamot at iba't ibang uri ng dahon na nakasabit sa loob. May maliit na altar sa gilid ng dingding na may nakasinding 2 kandila. Anong kailangan mo sa akin, Angelo? Magsalita ka na, dahil nasa gitna ako ng aking pagpapahinga. Mang Erning, gusto ko pong malaman ang totoo tungkol sa mga aswang dito sa Sitio Hinulugan. Bakit po bigla na naman po silang umatake makalipas po ang maraming taon? Tumingin si Mang Erning sa malayo na parang sinasariwa nito ang mga alaala ng nakaraan. Sa totoo lang, ako lang ang nakaalam ng bagay na ito rito. Dahil ako ang pinakamatanda rito sa Sitio Hinulugan. Alam ko na bilang na lamang ang araw ng aking buhay at nagpapasalamat ako na may kagaya mo, Angelo, na nagtanong sa akin ng ganyan. Kung kusa ko kasing ikikwento sa iba, ay baka hindi ako paniwalaan at isipin pa nila na ako'y hibang. Kung ganun po, alam niyo po ang kwento sa likod ng mga aswang dito sa lugar natin, Mang Erning? Alam na alam ko at hindi ko yun makakalimutan kailanman. May isang malakas na aswang na bumabalik kada 10 taon dito sa Sitio Hinulugan. Tuwing bumabalik siya, nagdudulot siya ng kamatayan at takot sa loob ng 1 taon. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng aswang. At ang kanyang mga alipores ang pinapaatake niya. Hindi basta-basta ang aswang na ito. Mas malakas siya kaysa sa mga karaniwang aswang. Sino po ang aswang na tinutukoy niyo, Mang Erning? Ang pangalan niya ay Gomero. Maraming taon nang nakalipas nang lumipat sila rito sa Sitio Hinulugan ng kanyang pamilya.
Isang napakalaking pamilya ang kinabibilangan niya. Lahat naman sila ay mababait, mapagbigay, at hindi kailanman napaghinalaan ng karamihan. Pero ayon sa mga kwento, si Gumero ay may agimat. Agimat na nagbigay sa kanya ng immortalidad. Hindi siya namamatay, Angelo. Pero, bakit po siya bumabalik pa rito kada 10 taon? Saka ano pong nangyari sa pamilya ni Gumero? At si Gumero lang po ba ang nagbabalik? Ginagawa niya yon bilang paghihiganti. Nang mapatunayan ng marami na sina Gumero at ang buo niyang pamilya ay aswang, ay pinatay silang lahat ng mga tao. Sinunog ang bahay nila. Ngunit ang taong tagapagsilbi ng pamilyang yon ay nakatakas kay Gumero. Simula noon, nagsimula na ang sumpa rito sa Sitio Hinulugan. Nagkatinginan sina Angelo at Balong. Pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang ideya na may isang immortal na aswang na gumagala sa sitio nila ay nagbigay sa kanila ng kakaibang kilabot at takot. Kung ganon, 10 taon na pala ang nakakalipas mula ng huling pag-atake rito ng mga aswang. 1 taon na naman tayong mabubuhay sa takot. Tama ka, Angelo. Tama ka. Paano po pala si Gumero matatalo kung hindi siya namamatay? Ang sabi niyo po kasi immortal siya eh. Napailing si Mang Ernie at tumingin kay Angelo. Kailangan maagaw sa kanya ang agimat na suot niya sa kanyang leg. Kapag nawala na yon sa katawan niya at nasira ang agimat, ay maaari na siyang mamatay. Ngunit habang nasa katawan niya ang agimat, walang silbi ang kahit na anong pangontra o pag-atake sa kanya ng kahit na sino. Napatingin si Angelo kay Kaed. Tumangutango ito na parabang sinabi nito na tama ito na may alam si Mang Ernie sa dahilan ng pag-atake ng aswang sa Sitio Hinulugan. Maraming salamat po sa pagsagot niyo sa mga tanong namin, Mang Ernie. Hayaan niyo po, ipinapangako ko po na ipapasa ko po sa mga susunod na henerasyon ng kwentong ito para malaman din po nila. Pero sana, kasama sa ikikwento mo na meron nang nakatalo kay Gumero, nararamdaman ko na may itinilaga ang ating Diyos para tumalo kay Gumero. Hindi nga lang natin alam kung kailan siya darating. Hindi na nakapagsalita si Angelo sa sinabing yun ni Mang Ernie. Muli siyang napatingin kay Kaed. Matapos magpasalamat, muli ay umalis na sila sa bahay ng albularyo. Habang naglalakad sina Angelo at Balong mula sa bahay ni Mang Ernie, ay ramdam pa rin niya ang bigat ng mga impormasyon na nalaman niya mula sa matandang albularyo. Grabe pala ang kwento sa likod ng pag-atake ng aswang dito, no? Pero bakit naman bigla ka nagkaroon ng interes sa mga aswang-aswang ha, Angelo? Kasi nga, muntik na akong mapatay ng isang aswang, Balong. Ayo nga pala. Sa bagay, akala ko kasi balak mo makipaglaban sa mga aswang eh. Nasamid si Angelo sa sinabi ni Balong. Bakit naman ako makikipaglaban sa mga aswang? Manunugis ba ako? Saka muntik na nga ako mapatay ng aswang eh. Lalabanan ko pa sila. Uy, masyado ka namang defensive. Ang dami mo na kaagad sinabi. Hindi na lang nagsalita si Angelo para hindi na humaba ang usapan nila tungkol sa bagay na yon. Makalipas ang ilang sandali, isang bisikleta ang nakita ni Angelo na paparating sa direksyon ng kinaroroonan nila ni Balong. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakagalaw. Parang tinanggap na lamang niya na mababangga sila ni Balong ng bisikleta. Napansin kagad ni Angelo ang bilis ng bisikleta at naramdaman niya ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung liliko ba o hindi ang bisikleta, pero tila diretso yung papunta sa kanila. Sa isang iglap,
naramdaman ni Angelo ang presensya ni Kael sa tabi niya. Halos isang dipa na lamang ang layo ng bisikleta nang biglang humarang si Kael sa harapan niya. Nakita niya na pinigilan ni Kael ang bisikleta at bigla na lamang yun huminto bago pa sila mabangga. Natumba ang lalaking sakay ng bisikleta. Tumayo ito na naguguluhan. Sinabi nito na nawalan ito ng kontrol at hindi na nito magawang ihinto ang bisikleta. Kakamot-kamot sa ulo na umalis ang lalaki. Angelo, nakita mo ba yun? Parang may kung anong humarang sa bisikleta, no? Ha? Kaya nga eh. Pero huwag mo nang pansinin yun. Ang importante ay hindi tayo nasaktan, di ba? Sige na, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Mami. Humiwalay na kagad si Angelo kay Balong at naglakad na siya pauwi sa bahay nila. Nakasunod pa rin si Kael sa kanya. Nais niya itong kausapin pero pinigilan niya dahil may mga tao pa. Baka magtaka ang mga yon at isipin na nasisiraan na siya ng ulo dahil nagsasalita siyang mag-isa. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niya ang nanay niya na nagtatahi ng mga damit na ibinibenta nito sa palengke. O anak, nandiyan ka na pala. Nagugutom ka na ba? Baka gusto mong magluto na ako ng tanghalian natin. Busog pa po ako, Mama. Mamaya na lang po tayo kumain. Magtahi na lang po muna kayo dyan. Kumusta pala ang pagpunta mo kay Balong? Ha? Ay, ayos naman po. Nagkwentuhan lang po kami. Huwag ka na muna makikipaglaro ha. Bawal ka pang mapagod. Hindi po. Sa kwarto po muna ako, Ma. Magpapahinga lang po muna ako. Matapos yun, ay pumasok na si Angelo sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama at tumayo si Kael sa harapan niya. Kael, maraming salamat sa pagligtas mo sa amin kanina ni Balong, ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito ako para protektahan ka. Akala ko kasi nandito ka lang para utusan ako eh. Hindi yun utos, kundi gabay para sa paghahanda ko sa'yo kapag haharapin mo na si Gumero. Talagang siguradong sigurado ka na papayag ako na ilalagay ko sa pangalib ang sarili kong buhay para patayin ang aswang na yon? Pag-isipan mo, kailangan ay buo ang loob mo kapag tinanggap mo na ang misyon na nakatadhana para sa'yo. Pero siguro naman, ay naniniwala ka na sa akin na totoo ang sinabi ko na kailangan mong makausap si Mang Erning. Naniniwala na ako, anghel ka talaga. Pero hindi ko makuha kung bakit kailangan kong malaman ng kwento kung bakit may pag-atake ng aswang na nangyayari dito sa sitio Inilugan. Isipin mo, Angelo, sa mga sinabi ni Mang Erning, nalaman mo kung paano mo matatalo si Gumero. Mas mapagpaplanuhan mo kung paano siya lalabanan kapag tinanggap mo na ang misyon mo ng buong puso. Hindi na nagsalita pa si Angelo. Sa sandaling yon ay mas maliwanag na sa kanya ang lahat kung bakit biglang nagkaroon muli ng pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Matapos na kumain ng tanghalian ay nakaramdam ng init si Angelo. Naisipan niya ang talon na madalas nilang puntahan ni Balong na nasa loob ng gubat. Pa, ang init po ngayon, no? Kaya nga anak Ewan ko ba kung bakit ganito ang panahon ngayon. Dapat ay malamig na ngayon Ma, ano po kaya kung pumunta po kaya tayo doon sa may talon sa gubat? Malamig ang tubig doon. Ang sarap po maligo ngayon doon. Naku anak, hindi ako makakasama sa iyo. Marami pa akong kailangan na tapusin sa tahian. Si Balong na lang ang ayain mo. Panigurado na sasamahan ka nun. Ha? O sige po, Ma. Si Balong na lang po ang yayayain ko. O basta, Angelo anak, mag-iingat kayo ha. At huwag kayong magpapagabi. Opo, Ma. Uuwi rin po ako kagad. Kumuha ng tuwalya si Angelo at umalis na siya ng bahay. Pupuntahan niya sana si Balong, ngunit naisip niya na mag-isa na lamang siyang magtungo sa talon. Mula pa nung bata siya, ay naging paborito na niyang puntahan ang talon tuwing gusto niyang magpalamig.
Habang naglalakad ay naramdaman niya si Kael na nakasunod sa kanya. Kahit paano ay unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ng kanyang anghel na tagapagbantay. Pagdating sa talon, agad siyang naghubad ng damit at tumalon sa malamig na tubig. Ilang minuto siyang lumangoy bago siya nagpahinga sa gilid. Nakaramdam siya ng kapayapaan dahil siya lamang ang naroon. Nagulat si Angelo nang biglang lumitaw si Kael sa tabi niya. Angelo, kailan ka ba papayag na harapin ang aswang? Habang tumatagal ka sa pag-iisip, mas malaki ang tsansang may iba pang mabiktima ang mga aswang dito sa sitio Hinulugan. Napapikit si Angelo at huminga ng malalim. Inisip niya na hindi niya narinig ang sinabi ni Kael. Hindi ka pwedeng magbingi-bingihan, Angelo. Wala nang ibang taong pwedeng gumawa ng misyon na yon, kundi tanging ikaw lamang. Ano kasi? Alam mo yung Kael, ayoko. Hindi ko kaya. Wala akong lakas para harapin ang mga aswang na yun. Saka bakit ako? Ang dami namang ibang tao na mas magaling at mas malakas sa akin. Diba? Hindi maaari, Angelo. Sapagkat ikaw ang napili. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng iyong puso. Narito ako para tulungan ka. Kaya kitang ihanda para harapin si Gumero. Kung ako lang sana, papayag naman ako eh. Pero iniisip ko rin si Mama. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Paano kung mamatay ako? Sigurado ako na malulungkot ng gusto ang nanay ko kapag nangyari yun. Nagulat si Angelo nang nakarinig siya ng kaluskos sa kanyang likuran. Mabilis siyang napalingon at nakita si Balong na papalapit. May pagtataka sa muka ng kaibigan niya. Kinabahan si Angelo. Alam niya na nasaksihan ni Balong ang pagsasalita niya ng mag-isa dahil hindi nito nakikita si Kael. Oh, Balong! Anong ginagawa mo rito? Nagpunta kasi ako sa bahay niyo eh. Ang sabi ni Aling Rowena nandito ka daw. Kaya sinundan kita rito. Teka, Angelo, matanong ko lang. Sino bang kausap mo? Yung tubig? Wala. Wala akong kinakausap. Minsan kasi, alam mo na, kinakausap ko ang sarili ko. Ikaw ba? Hindi mo ba yung ginagawa? Hindi. Pero kanina pa kita naririnig na may kausap talaga eh. Umamin ka nga sa akin. Nababaliw ka na ba? Lumog na ba ang tornilyo mo sa utak dahil munti ka nang mapatay ng aswang? Napabuntong hininga si Angelo. Ayaw niyang isipin ni Balong na nasisiraan na siya ng katinuan. Isa pa, kilala niya si Balong. Hindi ito titigil sa kakatanong hanggat hindi niya sinasabi kung ano ang katotohanan. Balong, hindi ako nasisiraan ng ulo. O sige na nga. May aaminin ako sa'yo. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin to sa kahit na kanino. O sige, pangako. Promise. Cross my heart. Mamatay man ng butiki ng kapitbahay namin. O talaga, puro ka kalokohan eh. Seryoso muna tayo. Saka mangako ka sa akin na maniniwala ka sa sasabihin ko sa'yo. Kasi totoo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumingin ka sa akin. Oo na. Kung naman natatakot na ako sa'yo eh. Oo. Basta maniniwala ako sa'yo. Tumingin muna si Angelo kay Kael na tahimik lang na nakatayo sa tabi niya. Alam niyang wala ng ibang paraan kundi ipaliwanag kay Balong ang katotohanan. Ganito kasi yun, Balong. Si Kael ang kinakausap ko. Ano ka mo? Sino? Pakiulit nga. Si Kael, Balong. Siya ang guardian angel ko. Simula na magising ako mula sa pagkakakoma, nakikita ko na siya. Hindi mo siya nakikita at naririnig, pero nandito siya sa tabi ko. Walang iya ka, Angelo. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo ha. Joke ba yan? Pinaprank mo ba ako? Guardian angel talaga? Hindi man lang multo o kaya engkanto?
Baka naman may epekto pa rin hanggang ngayon yung mga gamot na itinurok sa'yo ng doktor, ha? Ikaw naman, ang akala ko ba maniniwala ka sa akin? Nag-promise ka pa nga ah. Hindi ko kasi inaasahan na ganyang bagay yung sasabihin mo sa akin eh. Nasyak ako. Napailing si Angelo at humarap kay Kael. Kael, kung maaari sana magpakita ka naman kay Balong para maniwala na siya sa akin ni nagsasabi ako ng totoo. Paumanhin, pero hindi maaari. Hindi ako pwedeng magpakita kay Balong. Ikaw lang ang nakakakita sa akin, Angelo. Ikaw lang ang may kakayahan nun. Dahil sa'yo ako nakatalaga na magbantay. Sige na nga. Kung hindi ka pwede magpakita, magparamdam ka na lang sa kanya. Pumayag si Kael. Ilang sandali lang, pumunta si Kael sa tabi ni Balong at hinipan ito sa tenga. Hala, ano yun? Ang lamig ah. Parang may umihip sa tenga ko. Sabihin mo sa kanya, hinipan ko siya sa muka. Ang sabi ni Kael, hinipan daw niya ang mukha mo. Pumwesto si Kael sa harapan ng naguguluhang si Balong at hinipan ito ng malakas ang muka ni Balong. Hala, may umihip sa mukha ko, Angelo. Mukhang totoo nga sinasabi mo ah. Pero sigurado ka bang anghel yung si Kael? Baka naman multo lang yan o kaya isang engkanto. Anghel talaga siya, Balong. Walang kaduda-duda. Kung makikita mo lang sana siya, masasabi mo kagad na isa siyang anghel. Grabe, naniniwala na ako sa'yo, Angelo. Pero kung may guardian angel ka, ibig sabihin ba nun? Meron din ako? Tumingin si Angelo kay Kael at kahit hindi nagsalita si Kael, ay nagawa nitong iparating ang nais nitong sabihin sa pamamagitan ng pag-uusap ng kanilang mga mata. Doon niya naramdaman ng gusto ang koneksyon nila ni Kael. Meron din daw, pero hindi mo siya nakikita dahil wala kang misyon tulad ko. Sabi ni Kael, may dahilan kung bakit nagpapakita siya sa akin. Kailangan ko daw labanan ng mga aswang dito sa Sitio Hinulugan. Ano? Ikaw ang lalaban sa mga aswang? Saka, dun kay Gumero? Napakagat sa labi si Angelo. Hindi niya napigilan ang pagsasalita at nadulas siya. Ayaw niya sana yung ipaalam kay Balong pero wala na siyang nagawa dahil nasabi na niya. Hindi ko dapat sasabihin sa iyo yun Ito kasing si Kael dire-diretso sa pagsasalita Pero Balong, oo, tama ang narinig mo. Gusto ni Kael na labanan ko si Gumero dahil ako raw ang itinakdang gawin yon. Hindi ko nga alam kung bakit sa dami-dami ng pwedeng gumawa nun ako pa ang napili nila Ibig sabihin kung ganun, ikaw pala ang magiging bayani dito sa Sitio Hinulugan, Angelo. Yabang, ang astig. Ano kaya kung gawin mo akong sidekick para naman maambunan ako ng kasikatan mo kung sakaling mapatay mo na si Gumero? Ano ka ba? Walang magiging sidekick, no? Dahil hindi ko tinanggap ang pinapagawa sa akin ni Kael. Ano? Pambihira. Bakit naman? Kung ikaw ang napili, malamang may nakita ang guardian angel mo sa'yo. Hindi ka naman siguro pipiliin nun kung wala lang, di ba? Basta ayoko, Balong. Kahit pa sinabi ni Kael na gagabayan niya ako, ayoko pa rin. Mahal ko pa ang buhay ko, no? Gusto ko pang tumanda. Hala, sayang naman. Teka, baka ikaw kasi yung tinukoy ni Mang Erning na taong tatalo sa mga aswang at kay Gumero. Mabuti pa ang kaibigan mo, Angelo. Alam niya ang tamang gawin. Tinitigan ni Angelo si Kael at hindi niya ito sinagot. Basta Balong, sikreto lang natin dalawa tong mga sinabi ko sa'yo Wala kang dapat pagsasabihin nito kahit kanino, kahit na sa nanay at tatay mo pa. Okay, sige, promise. Kailan ba ako nagsabi ng sikreto mo sa iba? Di ba wala naman? Hoy, anong wala ka dyan? Nung sinabi ko sa'yo na crush ko si Maria, sinabi mo kagad kay Maria, di ba? Ginawa ko lang naman yun kasi napaka-torpe mo
Ano bang nangyari pagkatapos malaman ni Maria na crush ko siya? O di ba? Iniwasan niya na ako. Maganda nga yun eh, kasi nalaman mo kagad na wala kang pag-asa sa kanya. Saka, huwag ka magkalala, Angelo. Ligtas na ligtas sa akin ang sikreto mong yan tungkol kay Kael. Leave it to me! Tiwala naman si Angelo kay Balong. Alam niya na hindi nito ipagsasabi ang mga nalaman nito dahil matagal niya na itong kaibigan. Isang gabi, tahimik na natutulog si Angelo nang bigla siyang ginising ni Kael. Angelo! Angelo, gising! Angelo, gumising ka! Ano ba, Kael? Kakatulog ko pa lang eh. Istorbo ka naman eh. Bumangon ka. May nangangailangan ng tulong mo. May inaatake ng aswang ngayon. Ibinukas ni Angelo ang mga mata niya, ngunit agad din siyang pumikit ulit. Tumagilid siya patalikod kay Kael. Pinilit niya na huwag pansinin ang sinabi ng kanyang anghel na tagapagbantay, ngunit walang tigil si Kael sa paggising sa kanya. Ano ba, Kael? Ayoko nga sabi. Hindi ko kaya. May tutulong naman siguro sa kanyang iba eh. Walang ibang tutulong sa kanya, Angelo. Ikaw lang ang pwedeng humarap sa mga aswang dito. Ikaw lang ang may kakayahan na gawin yun. Kaya sige na, gawin mo ang misyon mo. Eh, ano ba? Ayoko nga eh. Ikaw na lang ang tumulong sa kanya. Anghel ka, di ba? Hindi ako pwedeng makialam sa mga ganong pangyayari. Pero sa akin, nakikialam ka. Hindi na narinig pa ni Angelo ang boses ni Kael. Bagamat hindi niya sinunod ang nais ni Kael, may naramdaman siyang sikip sa dibdib dahil sa kumurot na konsensya sa kanyang puso. Pilit na inalis ni Angelo ang bumabagabag sa kanya. Hinatak niya ang isang kumot at ibinalot niya ang sarili niya roon. Nagpanggap siyang tulog habang si Kael naman ay naghintay pa ng ilang sandali bago tuluyang naglaho sa silid ni Angelo. Kinabukasan ng umaga, habang papunta si Angelo sa panaderya upang bumili ng pandesal, ay narinig niya ang bulungan ng mga tao. Narinig niya sa isang babae na may napatay na naman daw ang aswang sa may bakanting lote na malapit sa puno ng balete. Hindi na nagdalawang isip si Angelo. Tinungo niya ang lugar na narinig niya mula sa nagkikwentuhan. Malayo pa lang siya ay nakita na niya ang mga taong nagkukumpulan. Sumiksik siya sa mga yon hanggang sa makita niya ang bangkay ng isang dalaga. Kinapos sa hangin si Angelo nang makita niya ang itsura ng bangkay. May malalalim na kagat sa leeg at braso. Tumagos ang takot at awa sa puso ni Angelo habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng biktima. Nakita rin niya ang mga luha ng pamilya ng dalaga na umiiyak sa gilid. Alam niyang yun ang sinabi ni Kael na kailangan niyang tulungan, pero tumanggi siya. Binalot ng pagsisisi ang puso ni Angelo. Labis siyang inusig ng kanyang konsensya. Hindi na kinaya ni Angelo ang senaryong yun, kaya naglakad na siya palayo. Nakita niya si Kael na kasabay niyang naglalakad. Yung babae, siya yung gusto mong tulungan ko kagabi, di ba? Oo, siya nga, Angelo. Napakagat sa labi si Angelo. Pilit niyang itinago ang lungkot sa kanyang muka. Matapos ang pangyayaring yun, ay napansin ni Angelo na hindi na nagpakita si Kael sa kanya. Kahit sa panaginip ay hindi niya nakita si Kael. Nung una ay inisip niya na baka may ibang ginagawa si Kael, pero lumipas na ang 3 araw ay wala pa rin itong paramdam. Doon na siya nabahala, kaya naman isang gabi habang tulog na ang nanay niya sa kabilang kwarto ay tinawag niya si Kael. Kael? Kael, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Kael! May sasabihin ako sa'yo. Alam kong naririnig mo ako. Kael, magpakita ka! Unti-unting lumitaw si Kael sa harapan ni Angelo. Nakatingin lang yun sa kanya at hindi nagsasalita.
Kael, hindi ko na kayang walang gawin habang may mga namamatay. Sige, gusto ko nang gawin ang tungkulin ko. Gusto ko nang labanan ng mga aswang. Simula ngayon, gusto ko nang maging tagapagtanggol ng Sitio Hinulugan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na yan, Angelo? Oo. Sigurado na ako. Nung ako ang inatake ng aswang, mga tao rito sa Sitio Hinulugan na nagligtas sa akin. Kaya ngayon, sila naman ang ililigtas ko. Ang totoo, sinadya kong hindi magpakita sa'yo para makapagdesisyon ka. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling to, Angelo. Handa na kitang turuan at gabayan para maging handa ka na sa mga laban mo. Pero Kael, paano ko sisimulan? Hindi ko alam kung saan magsisimula o paano lumaban sa mga aswang. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman at kung paano protektahan ang sarili mo at ang mga taong mahalaga sa iyo. Ako ang magsisilbi mong sandata sa bawat laban mo, Angelo. Teka, anong ibig mong sabihin na ikaw ang magiging sandata ko? Malalaman mo rin yan sa oras na magsimula na tayo sa ating pagsasanay. Gusto ko na magsanay kagad. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, Kael. Hindi na ako papayag na may mapatay pa ulit ang mga halimaw na yon. Sa pagkakataon na yon ay buo na talaga ang loob ni Angelo. Naisip niya na marahil ay hindi niya talaga kayang takasan kung anuman ang itinakda sa kanya. At yun ay ang maging tagapagtanggol laban sa mga aswang sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw ay nagtungo sina Angelo, Kael at Balong sa loob ng gubat. Ipinaalam ni Angelo kay Kael ang pagtanggap niya sa kanyang tungkulin at misyon. Humiling si Balong na makita ang gagawin niyang pagsasanay at pinagbigyan naman niya ito. Huminto sila sa isang parte ng gubat na may malawak na lupa na walang mga puno at halaman. Umupo si Balong sa malaking bato at pinanood si Angelo. Magsisimula na tayo, Kael. Handa ka na ba? Sige, handa na ako. Kagabi pa. Marahang ibinuka ni Kael ang malalapad na pakpak nito. Nagliwanag ng husto si Kael pero hindi siya nasilaw. Bawat isang balahibo na bubunutin ko mula sa pakpak ko ay magiging isang sandata. Ang mga ito ay may kapangyarihan pantaboy at pantalo sa mga aswang. Bumunot si Kael ng isang balahibo mula sa pakpak nito. Inabot nito yon kay Angelo. Nang mapunta sa kamay niya ang balahibo, ay nagbagong anyo yon at naging buntot ng pagi. Yan ang buntot ng pagi. Magagamit mo yan sa mabilisang pag-atake. Nang mawala ang buntot ng pagi, ay muling bumunot ng balahibo si Kael at inabot kay Angelo. Sa pagkakataong yon, ang balahibo ay nagbago sa isang itak na may makinang na talim. Ang itak ay tila gawa sa isang espesyal na metal. Kumikislap yun sa liwanag ng araw. Ang itak naman na yan ay yari sa tanso. Isang uri ng metal na kinatatakutan ng mga aswang. Tatagos sa balat at buto nila ang ganyang uri ng metal. Muling bumunot ng isa pang balahibo si Kael at naging isang matalim na kutsilyo naman yon. Ang kutsilyong yan ay para sa mga malapitang laban. Kapag hindi mo magamit ang itak o ang buntot ng pagi, yan ang magiging huling depensa mo. Huwag kang mag-alala dahil isa-isa kong ituturo sa'yo kung paano mo gagamitin ang bawat sandata. Baka hindi ko kayanin, Kael. Baka mabigulang kita. Iwasan mo ang panghinaan ng loob dahil yan ang magiging matindi mong kalaban. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng puso at kalooban. At tandaan mo, nandito lang ako. Hinding-hindi kita pababayaan.
Sa gilid ay kitang-kita na manghang-mangha si Balong. Bakas sa mukha nito na hindi ito makapaniwala na may lumilitaw na balahibo sa kamay ni Angelo at nagiging isang sandata. Kaya pala ang sabi mo ay ikaw ang magiging sandata ko. Literal na sandata ka nga, Kael. Ang astig pala ng pakpak mo. Nagiging iba't ibang uri ng sandata. Oo, tama ka, Angelo. Ikaw ang kikilos at ako magiging gabay mo. Kaya ngayon, kailangan mo na lamang pag-aralan kung paano gamitin ang mga sandata sa tamang paraan. Tahimik na tumango si Angelo. Agad nilang sinimulan ang kanilang pagsasanay. Naging madali para kay Angelo ang sumunod na mga sinabi ni Kael. Pakiramdam niya ay matagal niya na yung ginagawa kahit noon lamang niya yon naranasan. 3 araw nang nagsasanay sina Angelo at Kael at sa sandaling yon kahit paano ay alam na ni Angelo kung paano gamitin ang bawat sandata. Isang madaling araw, hindi magawang makatulog ni Angelo. Maya-maya ay biglang bumukas ang bintana at isang malamig na hangin ang pumasok doon. Tumayo siya dahil naramdaman niya si Kael. Hindi nagtagal ay nagpakita si Kael kay Angelo. May kailangan ka ba, Kael? May nangangailangan ng tulong mo. May inaatake na naman ang aswang. Kailangan mo ng kumilos, Angelo, bago mahuli ang lahat. Mabilis na tumibok ang puso ni Angelo. Hindi na siya nagdalawang isip na sumunod kay Kael nang lumabas yun ng kwarto niya. Malalaki ang mga hakbang na naglakad si Angelo sa madilim na kalsada habang tanging liwanag lamang ng buwan ang kanyang tanglaw. Dinala si Angelo ni Kael sa bakanting lote at doon ay nakita ni Angelo ang isang lalaking takot na pinapalibutan ng 3 aswang. Tulungan mo na ang lalaking yon, Angelo. Pero, baka makilala niya ako eh. Hindi na yun importante. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Tumatakbo ang oras, Angelo. May takot na naramdaman si Angelo nang makita niya ang itsura ng mga aswang. Halata sa anyo ng mga yon na mababangis at mapanganib ang mga yon. Bakas sa mata ng mga yon ang labis na gutom. May matutulis na kuko na tila kayang-kayang bumiyak ng laman. Ang lalaki naman ay nanginginig sa takot at halos wala ng lakas para lumaban. Bilisan mo! Bilisan mo na! Kumilos ka na, Angelo! Hindi na nagdalawang isip si Angelo. Alam niyang oras na para gamitin niya ang mga natutunan mula kay Kael. Agad na hinugot ni Kael ang isang balahibo mula sa pakpak nito at ibinigay yon kay Angelo. Pagdampi ng balahibo sa palad ni Angelo ay bigla yung nagbago ng anyo. Naging isa yung matalim na itak, nagawa sa tanso. Huminga ng malalim si Angelo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa itak at tumakbo patungo sa mga aswang. Nang makalapit, isang aswang ang unang bumaling sa kanya at mabilis na umatake. Pinaikot ni Angelo ang itak at sinalubong ang halimaw. Ang talim ng itak ay dumaan sa leeg ng aswang. Buong puwersang hiniklas ni Angelo ang itak pakaliwa at naputol ang ulo ng aswang. Tumalsik ang dugo nito sa lupa. Sumigaw ang 2 aswang sa sobrang galit kay Angelo. Hoy! Mga pangit na aswang! Ako ang harapin nyo! Huwag ang mga walang kalaban-laban ng mga tao! Mabilis na sumugod ang isa pang aswang. Nagtangkayong sunggaban si Angelo mula sa likod. Ngunit naramdaman yon ni Angelo. Umikot siya at itinaga ang itak sa katawan ng halimaw. Dumaan ang talim ng itak mula sa balikat hanggang sa tiyan ng halimaw. Agad na bumagsak ang pangalawang aswang. Nang makita ng natitirang aswang ang sinapit na mga kasama nito, ay nagtangka itong tumakas, ngunit mabilis na kumilos si Angelo. Pakiramdam niya ay bigla siyang nagkaroon ng pakpak. Tumalon siya patungo sa huling aswang at isang malalim na saksak sa dibdib ang tumapos dito. Bumagsak ang huling aswang sa lupa na wala ng buhay.
Tanging ang malalim na paghinga ni Angelo ang maririnig sa paligid. Pusang naglaho ang itak sa kanyang kamay. Nagpasalamat ang lalaki kay Angelo. Mabilis na inilayo ni Angelo ang muka sa lalaking iniligtas niya. Sigurado siya na sa dilim ng kinaroroonan nila ay hindi nun nakita kung sino siya. Bago pa man makalapit ang lalaki, ay mabilis na tumakbo si Angelo papalayo. Tumakbo siya nang hindi lumilingon dahil ayaw niyang malaman ng lalaki kung sino siya. Kasama si Kael, tinahak nila ang daan pabalik sa bahay nila. Hinihingal si Angelo sa pagod nang makapasok siya sa kanyang kwarto, ngunit may ngiti sa kanyang muka. Hindi niya akalaing magagawa niya yon, ang magligtas ng buhay sa tulong ng kanyang anghel de la guardia. Grabe! Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong, Kael. Hindi ko akalain na magagawa ko yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? May lakas ka para labanan ng kasamaan. Kailangan mo lang na maniwala sa sarili mong kakayahan. Salamat dahil hindi ko magagawa yon kung hindi dahil sa tulong mo, Kael. Salamat dahil hindi ka napagod na kumbinsihin ako na gawin ang bagay na yon. Yun ay dahil naniniwala ko na mapagtatanto mo rin na kailangan mo itong gawin at ikaw lang ang may kakayahan na gawin ito, Angelo. Binabati kita sa una mong laban. Napakahusay ng pinakita mo. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito. Gusto ko nang talunin si Gomero at ang mga alagad niyang aswang. Hindi ko nahahayaan pang may iba pang mamatay. Handa akong gabayan ka sa lahat ng laban mo, Angelo. Sa tamang panahon, haharapin natin si Gomero. Kailangan nating unahin sa ngayon ang mga alipores niya hanggang sa makuha natin ang atensyon niya. Sa sandaling yon ay tuluyan ng tinanggap ni Angelo ang maging ganap na tagapagtanggol ng sitio Hinulugan at tapusin ang paghahari ng mga aswang roon. Isang hapon, dumating si Balong sa bahay ni na Angelo na may daladalang malaking itim na bag. Sinabi ni Balong na doon sila sa kwarto ni Angelo dahil meron itong ipapakita. Nakangiti si Balong nang inilapag nito ang dala sa harap ni Angelo. Ano bang laman ng bag na yan, Balong? Naisip ko kasi na delikado may makakilala sa'yo, Angelo eh. Total, di ba para ka namang superhero? Naisip ko na maganda kung meron kang costume. Anong costume? Baka costume? Iyan na rin yun. O eto na, tingnan mo ha. Binuksan ni Balong ang bag at inilabas ang isang puting maskara na natatakpan ang buong muka, maliban sa mga mata at isang pares ng puting pakpak na merong garter na isasabit sa magkabilang balikat. Oh, ito na yung costume mo. Hindi ka makikilala ng kahit na sino kapag suot mo mga to. Oh, di ba? Tignan mo. Ang astig, no? Oo nga, gusto ko na walang makakakilala sa akin kasi alam ko na manganganib ang buhay namin ni Mama. Pero, ano ba naman yan? Bakit ganyan? Para akong pupunta sa isang party para sa mga bata eh. Saan ba nabili yung mga yan? Eh di doon sa may tiyanggian. Wow ha? Hindi ba pwedeng magpasalamat ka na lang? Saka, bagay ito sa'yo kasi may guardian angel ka eh. O diba? Astig, sige na. Sa'yo na to. Ewan ko, pero sige na nga. Okay na yan, kaysa wala. Hinawakan ni Angelo ang maskara at pakpak. Isinukat niya yon at humarap kay Balong. Napapalakpak si Balong sa labis na tuwa at sinabi nito na bagay sa kanya ang costume na yon. Mula noon, halos gabi-gabing umaalis si Angelo ng bahay nila, suot ang costume na ibinigay ni Balong upang makipaglaban sa mga aswang. Marami siyang aswang na napapatay at mga taong naililigtas. At sa bawat laban niya ay palaging nasa tabi niya si Kael upang bigyan siya ng sandata at gabay sa mga dapat niyang gawin. Nagsimula nang magbago ang balita sa kanilang lugar. Hindi na tao ang natatagpo ang patay sa umaga, kundi mga aswang. At doon na nabuo ang kwento tungkol sa isang misteryosong tagapagtanggol ng sitio Hinulugan.
Habang naghahapunan sina Angelo, ay nabuksan ni Rowena ang usapan tungkol sa tagapagligtas na bigla na lang dumating sa kanilang lugar. Anak, nabalitaan mo na ba na meron daw tagapagligtas dito sa atin? Yung nakasuot daw ng puting maskara at may pakpak pa. Ha? Opo, Mama. Madalas ko nga po yung marinig na pinag-uusapan ng mga tao rito. Pero alam mo ba anak, may nagsabi sa akin na bata pa raw ang tagapagligtas. Aba, halos kasing edad mo lang daw eh. Parang binatilyo raw. Ano? Talaga po? Ang galing pala niya kung ganon. Bata pa siya pero nakikipaglaban na po siya sa mga aswang. Kaya nga anak, pero kahit masaya ako na may nagpoprotekta na sa atin, naiisip ko rin na delikado ang ginagawa niya, hindi ba? Kung ako ang nanay ng batang yon, ay nako, hindi ko siya papayagang gawin ng ganong bagay. Sobrang bata pa niya para ilagay ang buhay niya sa panganib. Hindi rin marunong mag-isip ang nanay ng binatilyong yon. Baka naman alam po ng tagapagligtas ko ano ang ginagawa niya. Hindi naman po siya siguro susuong sa ganoong panganib kung wala siyang kakayaan o kaya hindi siya handa. Maganda nga po yun kasi di ba tumutulong po siya? Oo nga, nandun na tayo. Pero kahit na, mapanganib pa rin. Alam ko na iniisip niyang tumulong, pero sa mga nangyayari dito sa Sitio Inulugan, hindi mo alam kung kailan darating ang oras na ikaw ang mabibiktima ng mga aswang. Kaya ikaw, Angelo, mag-iingat ka. Huwag kang lalabas sa gabi. Ma, di naman po talaga ako lumalabas sa gabi. Maaga po ako natutulog palagi Napaisip si Angelo sa mga sinabi ni Rowena. Totoo ang mga yon. Totoo na delikado ang kanyang ginagawa. Ngunit alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa kundi tapusin ang laban na sinimulan niya. Isang umaga, nagpaalam si Angelo kay Rowena na magtutungo siya sa talon kasama si Balong. Nagising si Angelo ng umagang yon na mabigat ang dibdib. Napagtanto niya na sa dami ng aswang na napatay niya ay tinulungan siya ni Kael. Hindi niya maipagmalaki sa sarili niya na nagawa niya ang lahat ng yon gamit ang sarili niyang lakas at kakayahan. Pinuntahan ni Angelo si Balong at inaya niya ito sa talon. Nais niyang may makausap tungkol sa nararamdaman niya na yon. Pagdating sa talon ay umupo si Angelo sa malapad na bato. Nakatingin siya sa tubig. Maya-maya pa ay tumabi si Balong sa kanya. Grabe, Angelo. Ang daming humahanga sa'yo. Kahit ako, sobrang bilib sa'yo Lodi na nga kita Patok-tok nga sa ulo mo. Tok-tok-tok. Wow! Carbon, Lodi! Alam mo, gusto kong ipagmalaki na kaibigan ko ang tagapagligtas dito sa Sitio Inulugan. Hindi umimik si Angelo na natili siyang nakatulala. Teka, ito naman nagpapatawan na nga ako Bakit ba ganyan ang mukha mo? May problema ba? Hindi ko kasi alam kung tama ba itong nararamdaman ko, Balong O bakit? Ano bang nararamdaman mo? Pakiramdam ko, hindi naman talaga akong tagapagligtas dito sa lugar natin, kundi si Kael. Hindi naman talaga akong lumalaban sa mga aswang kasi palagi kong tinutulungan ng guardian angel ko Siya ang nag-aabot ng armas sa akin. Siya ang nagtuturo kung ano ang gagawin. Parang wala akong silbi kung wala siya. Gusto ko rin namang maranasan na ako ang magdidesisyon sa gagawin ko. Gusto kong patunayan na kaya kong lumaban nang hindi umaasa sa kanya. Normal lang naman siguro na makaramdam ka ng ganyan. Pero itong tandaan mo, Angelo. Si Kael ay gabay mo. Hindi mamamatay ang mga aswang kung wala ka. Ikaw ang instrumento niya para mailigtas ang lugar natin sa mga aswang. Tumahimik na lamang si Angelo. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisip ang bagay na yon. Pakiramdam niya, hindi niya rin kayang ipagmalaki na siya ang naging tagapagligtas ng Sitio Hinulugan dahil may tumulong sa kanyang isang anghel. Matapos ang ilang minuto ay nagdesisyon na si Angelo na umuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang kanyang nanay na si Rowena na may kausap na isang estrangherong lalaki sa loob ng kanilang bahay.
Napakunot ng noo si Angelo. Nagtaka siya kung sino ang bisita nila. Hello anak, nandito ka na pala, halika. Ipapakilala kita kay Mr. Gomez. Nagtatakang lumapit si Angelo kay Rowena. Ipinakilala siya nito sa lalaki na ang pangalan ay Mr. Gomez. Nakipagkamay pa yon sa kanya. Angelo, mag-iingat ka. Siya si Gomero. Hindi ako maaaring magkamali. Sa tingin ko, ay alam niyang ikaw ang pumapatay sa mga alaga niya. Kaya nandito siya. Agad na kinabahan si Angelo habang nakatitig sa lalaki. Ngunit mas kinabahan siya para sa kanyang ina. Ay, Angelo anak. Nako, isa siyang mayamang lalaki na narinig ang kwento mo nang inatake ka ng aswang at nabuhay ka. Aba, nais kanyang tulungan sa pag-aaral mo sa susunod na taon. Talaga po? Kung ganon, marami pong salamat sa inyo, Mr. Gomez. Humiling si Mr. Gomez na baka pwede nitong makausap si Angelo nang silang dalawa lang. Umalis muna si Rowena upang bumili ng merienda sa labas. Mas lalong tumindi ang kaba at takot ni Angelo nang silang dalawa na lang ni Mr. Gomez ang naroon. Maya-maya pa ay ngumisi ng malaki ang lalaki at tumayo para lumapit kay Angelo. Alam kong alam mo kung sino ako. Kita ko sa mga mata mo ang takot, Angelo. Anong ginagawa mo rito, Gomero? Binabalaan kita. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Kung nais ko siyang saktan ay kanina ko pa sana ginawa. Humahanga ko sa tapang mo na harapin ang mga alaga ko, Angelo. Pero nauubos na sila ng dahil sa'yo. Hindi ako natutuwa doon, Angelo. Kaya naisipan kong kausapin ka para sa isang kasunduan. Hindi ako makikipagkasundo sa kagaya mo, kahit kailan. Ang agimat na nagbibigay sa akin ng immortalidad ay meron pang ibang kapangyarihan. Kaya nitong bumuhay ng isang patay. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon, Angelo. Maaaring mabuhay ulit ang iyong ama. Makakasama mo siyang muli. Alam kong matagal mo na siyang gustong makita at makausap. Biglang bumalik kay Angelo ang mga alaala ng kanyang ama. Ang sakit ng pagkamatay nito ay bumalik sa kanyang buong pagkatao. Ganito na lamang. Pumunta ka sa talon mamayang gabi. Pag-isipan mo, doon ko ibibigay ang agimat na magbabalik sa buhay ng iyong ama. Pero may kapalit. Anong kapalit? Anong kapalit, Gomero? Sabihin mo! Tigilan mo na ang pagiging tagapagtanggol ng sityo Hinulugan. Hayaan mo kung gawin ang gusto ko. Kapag pumayag ka, mabubuhay muli ang iyong ama. Hindi ba yun na matagal mo nang hinihiling? Pag-isipan mo, Angelo. Pag-isipan mo. Maghihintay ako sa iyo sa talon mamayang gabi. Isang mahinang tapik ang ginawad ni Gomero sa balikat ni Angelo bago yun umalis ng kanilang bahay. Napatigil si Angelo. Naguluhan ang kanyang isip. Angelo, huwag kang magpapaloko sa kanya. Tuso si Gomero. Ang agimat na sinasabi niya ay puno ng kasamaan at ang dapat doon ay masira. Pero Kael, baka yun ang tamang pagkakataon na mabuhay ulit si Papa at makasama na ulit namin siya ni Mama. Angelo, alam kong mahal na mahal mo ang tatay mo. Pero hindi ka dapat naniniwala sa mga sinasabi ni Gomero. Hindi kanya basta-basta tutulungan ng gano'n na lamang. At ito ang tatandaan mo. Kapag nasa piling ka na ng Panginoon, hindi na siya maaaling bumalik ulit dito sa lupa. Magkikita na lang kayo ulit sa paghuhukom. At ito pang isa, Angelo.
Kapag tinanggap mo ang alok niya, mawawala ka sa landas na dapat mong tahakin at masisira ang lahat ng sinimulan mo bilang tagapagtanggol ng Sitio Hinulugan. Hindi ko alam, Kael. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Maniwala ka sa akin, Angelo. Hindi magiging magandang mangyayari kapag tinanggap mo ang alok ni Gumero. Tandaan mo, kalaban ka niya at gagawin niya ang lahat para bumagsak ka. Patuloy na nag-isip si Angelo. Naniniwala siya kay Kael na tuso si Gumero, ngunit natutukso siya sa alok nito. Ngunit kapag ginawa niya yon, maaaring mabuhay nga ang kanyang tatay, pero maraming buhay naman ng mga inosenteng tao ang magiging kapalit. Pagsapit ng gabi, tumakas si Angelo sa bahay nila habang tulog ang kanyang ina. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang talon na nasa loob ng gubat. Angelo, makinig ka sa akin. Huwag kang maniniwala kay Gumero. Niloloko ka lang niya. Pwede ba, Kael? Hayaan mo muna ako magdesisyon sa pagkakataon na to. Alam ko ang ginagawa ko. Pero Angelo, hindi lamang ang sarili mong ilalagay mo sa panganib, kundi ang buong sitio Hinulugan. Tandaan mo, importante kay Gumero ang agimat na yon at hindi niya yun basta isusuko sa'yo. Tumahimik ka nga muna, Kael. Hayaan mo naman na ako magdesisyon sa pagkakataon na to. Buo na ang desisyon ko. Gusto kong makasama ulit si Papa. Natigilan si Kael at wala na itong nagawa kundi ang hayaan si Angelo. Nang marating ni Angelo ang talon, agad niyang napansin si Gumero na naghihintay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinasabi ko na nga ba at darating ka, Angelo? Ngayon, ano ang desisyon mo? Tinatanggap ko ang alok mo, Gumero. Buhayin mo ang tatay ko. Buhayin mo siya. Mabuti kung ganon. Ngunit bago ang lahat, meron muna akong sorpresa para sa'yo. Mula sa kadiliman ay magkakasabay na lumabas ang mga alagad na aswang ni Gumero. Halos lahat ay naglalaway at gutom na gutom habang nakatingin kay Angelo. Doon napagtanto ni Angelo na tama nga si Kael. Hindi dapat siya nagtiwala kay Gumero. Ang pakikipagkita niya na yun kay Gumero ay isa pa lang patibong. Hayop ka! Niloko mo ako, Gumero! Napakatuso mo talaga! Wala kang isang salita! Hindi ko alam kung bakit ka naniwala sa akin. Gayong ako ay kalaban mo. Sa tingin mo ba ay gagamitin ko talaga ang aking agimat para sa tatay mo? Humanda ka, Angelo. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalabas ng gubat na ito ng buhay. Ngumisi si Gumero. Kasunod nun ay nagbago na ito ng anyo. Naging isang mabangis na aswang si Gumero. Nang ikinumpas nito ang isa nitong kamay, ay biglang sumugod ang mga aswang papunta kay Angelo. Mabilis na nag-abot ng balahibo si Kael kay Angelo at naging patalim yun. Agad na inatake ni Angelo ang unang aswang gamit ang patalim. Sinaksak niya ang halimaw sa dibdib, ngunit agad na sumugod ang iba pa. Tinulungan siya ni Kael at bawat balahibo na inaabot nito sa kanya ay nagiging iba't ibang klase ng sandata. Mabilis ang galaw ni Angelo. Habang nagpapalit-palit siya ng armas, tumalon siya papunta sa isang aswang at ginamit ang sibat na binigay ni Kael upang itarak yon sa likod ng halimaw. Bumaon yun ng malalim sa likod ng aswang at bigla yung nagliyab. Nalusaw sa harap ni Angelo ang aswang. Huminto si Angelo nang halos maubos na ang mga alagad ni Gumero. Nakita niya si Gumero na nagliliyab ang mga mata nang dahil sa labis na galit. Saan mo kinukuha ang iyong sandata? Anong klaseng mahika ang meron ka? Hindi mo na kailangan malaman. Ang kailangan mong alamin ay kung paano ka makakaligtas sa akin, demonyo ka!
Galit na sumigaw si Gumero at sumugod kay Angelo. Nagbigay si Kael kay Angelo ng isang balahibo at nag-anyong matulis na itakyot. Sinalubong ni Angelo si Gumero, ngunit mabilis na naiwasan ni Gumero ang mga atake ni Angelo. Kung tamaan man ito, ay hindi ganoon katindi ang pinsala na nakukuha ni Gumero. Angelo, ang agimat sa leeg niya. Kailangan mahiwala yun sa katawan niya bago mo siya masaktan ng lubusan. Isang malakas na suntok sa tiyan ang natanggap ni Angelo mula kay Gumero. Tumilapon si Angelo patungo sa mga bato malapit sa talon. Sugatan na bumangon si Angelo, ngunit bakas sa mukha niya ang determinasyong matalo ang pinuno ng mga aswang. Nang tumingin si Angelo kay Kael, ay nakita niya ang lungkot sa mga mata ng anghel. Ngumiti ito sa kanya. Hindi sapat ang isang piraso ng balahibo para matalo natin si Gumero. Panginoong Diyos, hayaan mong ialay ko ang aking buong pakpak upang maging isang sandata na tatapos sa kasamaan ng halimaw na aming kalaban ngayon. Dinggin mo ang aking dalangin, o Panginoong Diyos. Hinawakan ni Kael ang mga pakpak nito at malakas siyang hinila. Nang humiwalay sa katawan ni Kael ang pakpak nito, ay nagliwanag yon ng husto. Nagsanib ang dalawang pakpak at naging isang malaki at mahabang espada. Kael! Anong ginawa mo? Ang mga pakpak mo! Wala nang oras, Angelo. Sige na. Kunin mo na ang espadang to. Ito na ang huling sakripisyo ko para sa'yo. Gamitin mo ang espada at tapusin mo si Gumero. Tapusin mo ang misyon mo! Kinuha ni Angelo ang espada. Nang hawakan niya yon, pakiramdam niya'y naging kadugtong ng katawan niya ang espada. May kakaibang lakas na gumapang sa buo niyang katawan, kaya kahit sobrang bigat ng espada na yon, ay nagawa niya yung buhatin ng walang kahirap-hirap. Ang liwanag mula sa espada ay nagpaurong kay Gumero na tila nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon. Matapang na tiningnan ni Angelo si Kael. Nangako siya sa sarili niya na hindi niya sasayangin ang pagsasakripisyo ni Kael sa mga pakpak nito para mabuo ang espadang hawak niya. Mabilis na umatake si Angelo kay Gumero. Inihampas niya ang espada sa pinuno ng mga aswang at tinamaan sa balikat si Gumero. Sumigaw si Gumero nang dahil sa labis na sakit. Sinamantala ni Angelo ang pagkasindak ni Gumero. Sumigaw siya at itinarak sa dibdib ni Gumero ang espada. Tumama yon sa suot nitong agimat na agad na nawasak ng espada. Dumiretso ang tulis ng espada sa mismong dibdib ni Gumero at lumagpas yon sa likod nito. Mabilis na hinugot ni Angelo ang espada at agad niya yung itinarak muli sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Pero sa pagkakataon na yon ay pinuntirya niya ang tapat ng puso nito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kagubatan. Nang hugutin ni Angelo ang espada sa katawan ni Gumero, ay nagliyab si Gumero hanggang sa tuluyan na yung maging abo. Nagliwanag ang espada ni Angelo at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naging isang piraso ng balahibo yon mula sa pakpak ni Kael. Hingal na hingal si Angelo. Naluluwa siyang tumingin kay Kael. Kael, tapos na ba? To ba to? Napatay na natin si Gumero? Oo, Angelo. Tapos na. Nagtagumpay ka. Isa kang tunay na tagapagtanggol at mandirigma. Pero Kael, ang mga pakpak mo, wala na. Ayos lang. Ang importante, napatay na natin si Gumero at nailigtas mo ang sityo Hinulugan. Malaya na sa takot ang mga tao rito. Pero yun nga lang, mukhang hindi na ako makakabalik sa langit dahil wala na akong pakpak. Oo nga pala, Angelo.
Meron pa akong dapat sabihin sa'yo. Ano yun, Kael? May panibago na naman ba akong misyon? Pwede bang magpahinga na muna ako? Hindi, Kael. Tungkol sa kung sino talaga ako. Natatandaan mo ba yung sinabi sa'yo ni Mang Erning? Na tagapagsilbi ni Gumero na nagpatakas dito? Oo. Yung taong tagapagsilbi ni Nagumero, bakit? Anong meron sa kanya? Ang tagapagsilbing yun ay walang iba kundi ako. Nang mamatay ako, binigyan ako ng pagkakataon na itama ang aking pagkakamali nung nabubuhay pa ako. Kaya sa akin ibinigay ang misyon na gabayan ka upang tapusin ang kasamaan ni Gumero. Kung ganon, naitama mo na ang pagkakamali mo, Kael. Binabati kita! Naitama ako nga. Pero marami namang buhay ang nawala. Kung hindi ko lang sana tinulungan noon si Gumero, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa gitna ng pagsasalita ni Kael ay nagulat sila sapagkat nagliwanag ang likod nito at isang panibagong pakpak ang lumitaw mula roon. Kael! May pakpak ka na ulit, Kael! Paano nangyari yun? Ano? Aba, oo nga. Salamat. Salamat, Panginoon. Ibinalik na nasa taas ang mga pakpak ko, Angelo. Marahil ay natuwa siya sa ginawa natin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Muling napuno ng kasiyahan ang dalawa pero makalipas ang ilang sandali ay bumakas ang lungkot sa mukha ni Kael. Angelo, tapos na ang misyon mo. Napatay na natin si Gumero at ang mga alagad niya. Wala na ang banta sa sityo Hinulugan. Kailangan ko nang bumalik sa kalangitan. Magpapaalam na ako sa iyo, Angelo. Ano? Ngayon na talaga? Hindi ba pwedeng manatili ka na muna rito kahit mga ilang araw lang? Hindi maaari eh. Nararamdaman kong tinatawag na ako na nasa itaas. Ni Bossing. Wala na akong magagawa kundi ang umalis. Huwag kang mag-alala, Angelo. Hindi mo man ako nakikita. Palagi akong nasa tabi mo, nakasubaybay sa'yo. Hindi ba? Ako ang Anghel de la Guardia mo? Nagkatinginan ang dalawa at dahang-dahang niyakap ni Angelo si Kael. Ramdam niya ang init at kapayapaan sa yakap ng kanyang tagapagbantay na anghel. Maya-maya pa ay unti-unting naglalaho na si Kael hanggang sa tuluyan ng naglaho ang anghel. Napatingin si Angelo sa kamay niya at doon niya nalaman na nasa kamay pa rin niya ang isang piraso ng balahibo mula sa pakpak ni Kael. Ngumiti siya at nagsimula na siyang naglakad pauwi na bitbit ang mga alaala ni Kael. Simula nang mapatay ni Angelo si Gumero ay naging tahimik na ang sityo Hinulugan. Wala nang mga aswang na nagpapakita o umaatake. Ang buhay ng mga tao ay bumalik na sa normal at walang sino man ang nakakaalam na si Angelo ang naging tagapagligtas ng lugar na yon, maliban nga lang kay Balong. Itinago naman ni Angelo ang isang piraso ng balahibo mula sa mga pakpak ni Kael. Para sa kanya ay magsisilbi yung isang alaala ng pinagsamahan at mga laban nila ni Kael. Bagamat tapos na ang misyon niya sa sityo Hinulugan, malakas ang kutob ni Angelo na sa tamang panahon ay muli niyang gagamitin ang balahibo na yon. Ngunit sa sandaling yon, nais muna niyang namnamin ang kapayapaan na tinatamasa ng kanilang lugar. Angelo, Diyos ko,